Mapagpalang araw mga katabay. Yan na naman. Gagawa naman tayo ng ating panibagong kakanin din to ang tawag nila dito. Dahil gagawa tayo ng kutsinta. Yung kutsinta natin mga katabay, hindi ako gagamit ng lihiya. Pwedeng wala, pwedeng meron. Kasi yung purpose ng ating lihiya, pampakunat ng kutsinta. Ayan. Sabi ko nga, pwede nyong dagdagan, pwede nyo rin i-delete. So, yan ang ating mga ingredients. Meron tayong cassava flour. Tigwa 1 cup to. Cassava flour. Harina. 1 cup ng sugar. White sugar ang ginamit ko mga kataba. Pwede kayong gumamit ng white o dark na sugar. Pwede naman. Pero pag dark na sugar, bawasan nyo kasi sobrang tamis na nun. Tapos, gagamit akong vanilla. At meron akong tinunaw na atsuete powder. No, pwede kayong gumamit ng yung dinudurog, yung nilalagyan ng hot water. So, marami tayong alternative na ano ngayon kasi mga bagong labas to eh. Tapos, yung molder natin, naglagay ako ng margarine. Pwede namang oil kung walang margarine. At butter. Tapos, meron din sa lianera kasi gagamit ako ng malaki. So, ayan. Ang pang-ibabaw natin, pwede kayong gumamit ng cheese o kung anong gusto nyo, pwedeng desiccated coconut. O yung kinadkad na nyog, pwede rin yun. So, yan, pwede na tayong halo ng ating ingredients. Ihalo na natin ang ating dry ingredients. Cassava flour, sugar. Haluin natin. Yan. Pwede na natin ilagay yung wet ingredients natin. 2 cups ng water. One-fourth ng tinunaw na atsuete powder. Mamaya sasalain natin ito mga kataba. Kasi para matanggal yung mga ibang buo-buo. At maglagay tayo ng ating vanilla. Mga half teaspoon. Haluin natin. Yan. Nagpapainit na ako ng mainit na tubig. Yung takip ng ano natin, steamer natin, lagyan nyo na lang ng cloth para hindi matuluan. Ayan, balikan nyo ako pag halo ko na at natunaw ko na. Dahil malabnaw ang aking atsuete at naubos, meron naman akong pamalit. Naglagay ako ng konting food color na orange. Pwedeng maglagay. Ito na yung ating salaan. Ilagay ko sa pitchel dahil pwede kayong gumamit ng mga yung may matulis na lalagyan. Pwedeng measuring cup. Kasi wala ako nun eh. O diba? Yan yung mga mas posibleng masasala natin. Yan. Tapos saka tayo maglagay sa ating lalagyan. Saka na tayo mag-transfer. Ayan. Mga ganito karami. Pwede naman diretso na. Ibuhos na lang yung pitchel. Ako naman ganyan muna. So, ganun lang. Punuin lang natin. Yung takip ng steamer, nilagyan ko ng malinis na cloth. Steam natin siya mga 8 to 10 minutes yung maliit na molder. Yun namang nasa lanera mga 15 minutes mga kataba. Yan. Mapapansin nyo parang may hole. Pinanggalingan niya ng merong liquid na konti. Tinatanggal lang natin yun. Pero luto na siya mga kataba. Yan. Dahil wala nang dumidikit. Baliktarin natin. Oh, yan. Ganyan naman ang kutsinta. Yan. Halos okay na siya. Yan. Tapos dito, meron tayong pinainit na dahon ng saging. Kung wala naman dahon ng saging, okay lang mga kataba. Kasi tira ko pa to eh. Sayang naman, o diba? Na mas maganda pa rin maglagay tayo ng mga pwede namang lagyan at pwedeng hindi. Ayan. Saka tayo maglalagay niyan kasama ng toppings natin na ito ang gagamitin natin mga kataba.
desiccated coconut. Pwedeng cheese. Ayan, balik-balik. Panibagong kakanin naman mga kataba. Ang ating kutsinta. Yung kutsinta naman natin, kasaba flour at flour ang inilagay natin dyan. Hindi tayo gumamit ng lihiya. Pwede rin mga kataba kung gusto nyong gumamit ng lihiya kasi pampakunat yun. Ito naman walang lihiya. Naglagay lang ako dyan ng vanilla essence. At ang ating namang pang-ibabaw ay desiccated coconut. Pwede kayong maglagay ng cheese, any toppings na gusto nyo para sa ating kutsinta. Kape lang ang katapat niyan, mga kataba, lalo na lumalamig na ang panahon. Madalas na tayong gumagawa ng mga kakanin. Yan ang ating kutsinta na may desiccated coconut. Enjoy, kumain at maging masaya. Lagi tayong magpasalamat mga kataba sa pang-araw-araw nating nakakantan. Salamat sa panunood! At bye! Ingat mga kataba!